sa dating Pangulo ng Cultural Center of the Philippines at Chairman ng National Commission for Cultural Arts. Ako po ay dating nasa media. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit ang mainstream media, mga dyaryo natin, wala ang mga issues na tinatalakay ng ating mga panelists. Ako po'y sumanib sa maisog sapagkat ito po ang nararapat gawin ngayon. Ang talagang tumindig at lumaban sa bangag na gobyerno ng BBM. Si BBM po ay isang taong kilala ko ng bata pa. Mga bandang mga 10 years old. Naging anak ko po yan sa isang entablado na tinanapang ko bilang ama na binilek po ni Sinaida Amador ng panahon na yun. Ako po yung ama ni Irene at ama ni BBM. They were 10 or 8 years old sa entablado. Hindi po natin alam na dito pala ang mangyayari. Hawak-hawak ko po sa kamay ang dalawang batang yan. At ako po ay nga bilang isang may edad na sa mas matanda pa ako sa any one of these panelists. Ako po isang biktima ng martial law in 1972, September 21. Isang umaga po pagising ko at ako'y mag-e-edit sa ABS-CBN. Pero ba dito sa ABS-CBN? Siyempre wala. Ako po'y mag-e-edit ng umaga ngayon. Pagdating ko po sa anong kaya sa ABS-CBN, puno-puno ng tao. Hindi makapasok. Sarado ang ABS-CBN. So hindi ako makapag-edit. Lahat ng employees, lahat ng mga opisyal ng ABS-CBN nasa labas. Na doon sa restaurant na tinatawag namin noong panahon yun, now. Kabibili ko palang ho ng kotse noong panahon yun. Escort ang kotse ko. Tudo. Ford Escort. Noong December ho, hinila na. Wala na akong pambayad eh. Kasi ilang buwan na ako walang hinidirect, walang ginagawa. Ewan ko kung bakit ang media ngayon, mukhang ang media, busog na busog. Ano? Kasi nung panahon ko, talagang gutom na gutom kami. Mukhang ngayon, wala ako nakikita sa mainstream media. Kung hindi pa ako sumanib sa maisog na group, hindi ko malalaman kung palapastanganan. Mabuti, malawak na. Malawak na ngayon at nakikita ng karamihan kung ano ang ginagawa ng gobyerno ito. Ang isang bangag po, hindi nalalaman ang kanyang ginagawa. Panay present tense yan. Walang nalalaman kahapon. Kaya ang nagpapatakbo ngayon ay yung asawa at si Speaker Borges. At yan po ay hindi nangyari nung umupo na sila. Yan ay nagsimula noong bago pa sila umupo, pinagbalakan na nila yan. Pinagbalakan. Meron nung pong silent o meron nakatagong opisina na doon nag-opisina. Ito po, imagination po, script ko. Meron pong ibang opisina, si Miss Lisa at saka si Romualdez. Kung anong gagawin nila pag nanalo na sila at ginamit, tayo lahat. Ako, na bumoto kay BBM because of Sara Duterte. Yan po, kaya lang ko ng pangalan Duterte at sinasawag na unit team. Diyos ko po, ano ba yan? Parang teleserye. Diyos ko. Kawawa po si Sara Duterte. Kawawa rin tayo. Baka tayo po ang mga nabulol. Ang mga tao na nagoyo itong gobyerno po. Wala po alam. Tingnan nyo ginagawa. Kamukha rin po. Kasi anak po yan ng mga mahal na tao. Kaya kung gumastos, yung magastos ng limpak-limpak sa pera, hindi kanila. Aking pera. Wala mo sa kanila yun. Wala sa kanila. Sayang. Sayang o. Anyway, ako po isang biktima ng Marcelo, 1972. Marami po salamat. Thank you po, Direk May. Hindi naman nalatang ikaw yung pinaka-senior. Si Direk Nick, ito yung susunod na JPE.
Si Enrique. Si Architect Butch Baliao po ako. Architecture talaga yung aking career. Kanya, inaasahan ko na ang pag-uusapan ko dito yung tungkol sa infrastructure. Pero nabasa ko dito, corruption yung topic ko. Pwede rin naman. Ang tingin ko kasi sa corruption na nagaganap, may pinaghuhugutang agenda. At ang nakikita kong agenda na pinaghuhugutan ng malawakang korupsyon is yung ambition ng Marcos Romualdez families to perpetuate themselves in power. Makikita nyo naman kahit na i-backtrack natin ang story, ngayong araw na ito, pwede na natin i-conclude na talagang ganun nga ang balak nila. Sapagkat yung unit team na itinatag noong 2022 para tumakbo sila pareho, kusa naman talagang pinuwag intentionally. Because the very clear agenda was to promote Martin Romualdez to succeed Marcos Jr. So ang naging resulta po, instead na i-promote ang good governance, instead na i-promote yung interest ng bayan, interest ng tao, ang nangyari po, naging personal agenda at ang pagpapatupad ng kanilang mga ambisyon ang naging objective. Kanya po, makikita natin or mapipinpoint natin ang pugad, the nesting place of corruption. Ang pugad po ng korupsyon ay nasa loob mismo ng Kongreso. Umpisahan natin sa budgeting nila. Katakot-takot ng budget insertions ang nakalagay. At ang presidente never niyang binito ang budget. Pinalusot lahat ng mga unprogrammed budgets. At hindi lang yon, garapalan pati sa binulgar ni former Education Secretary Sara Duterte na yung kanyang classroom projects behind her back, nadagdagan ng bilyon-bilyong budget na siya naman ang walang control. Yung mga tipong ganon. Yan naman po bilang mga nasa media, ma-analyze nyo naman yan. Sabi nga ni Inday Sara, she doesn't have to invent the issue because the issue is right in black and white on our national budget program. So, pakisilip na lang po.